ang Pilipino na ay po pwedeng maging boss sa ibang bansa. Yes po. Kahit tourist visa ka, pwede ka mag-business. Basta mayroon kang pera. Magandang bahay, magagarang sasakyan, at maunlad na negosyo. Lahat ng yan, katas ng paghihirap ng ating mga OFW. Pambato ba ang talent ng Pilipino dito sa abroad? Pagbato talaga yung Pilipino dito sa abroad kasi marami namang Pilipino dito na may company. Huwag lang kayong matakot na mag-start ng business. Dito sa Dubai? Kasi mabilis lang naman dito magtayo ng business. Kita nyo naman mga boss, negosyante ngayon to, may-ari ng kumpanya dito sa Dubai. Alberto Tampipi is the CEO of Uno Home Building Contracting, a Dubai-based construction company known for its high-quality and affordable building solutions. Under his leadership, the company continues to set high standards in Dubai's construction sector, Delivering top-tier projects with innovation and precision. Inakala mo ba, Boss Albert, na magiging negosyante ka? Hindi ko in-expect na darating sa buhay ko na magiging isang negosyante dito sa Dubai. Alam mo, nakaka-inspire. No? Nakapagtayo ka na tuloy ng sarili mong Yes, business. boss. Karamihan kasi sa mga kababayan nating OFW is kapag sila ay nang ibang bansa, kagaya sa inyo, nandito kayo ngayon sa Dubai, ang talagang number one option nila, magtrabaho. Yun din ba yung unang intention mo dito? Yes, boss. Yun yung talagang una kong intention dito. Makapunta dito sa Dubai para magtrabaho. Yung una kong trabaho talaga, draftsman po ako. Then, hindi sinwerte sa mga employer ko. Karoon ako ng 5 employer bago ako nagkaroon ng company. Ilan na yung empleyado mo? Sa ngayon, boss, nasa 70. 70 na ang empleyado mo? Yes po. 80% of 70 is mga Pilipino. 80% nung 70 na employee mo, mga Pinoy, Mga tapos Pilipino. meron ka na rin mga foreigner. Meron na po. Okay. Iba-ibang lahi yung mga ano. So ngayon, ang Pilipino na pala ay po pwedeng maging boss sa ibang bansa. Yes po. Kagaya ng ginawa mo. So you are an engineer by profession. Ilang buwan na or ilang taon na nag-ooperate yung business mo? Nag-start po yung business ko, boss, 2022 after ng pandemic. Ngayon, running na po siya in magti 3 years na po siya. Magti 3 years. So Yes, usually, sino yung mga client nyo dito sa Dubai? Mga ano po, mga ibang lahi like mga British at saka mga Indian. Sa pagiging negosyante na engineer pa since 2022, magkano na yung kinita mo, boss? Yung kinikita namin dito sa company ko is break even lang po. Basta may mapasahod lang ako sa tao every month na hindi sila palya, hindi sila ma-delay yung sahod nila. Happy na ako, boss. At marami pa akong mga kababayan na natutulungan. Okay. So ikaw, talagang gusto mong makatulong sa marami. Yes, po. Pero ito yung tanong ko. Siyempre, negosyante ka na ngayon. Kumpara sa sinisweldo mo dati tsaka kinikita mo ngayon, mas malaki ba yung kinikita mo ngayon? Yes, boss. Mga magkano? Kung sa tutuusin, yung sahod ko dati ikumpara ko, nakasahod lang ako ng mga less than 100 100,000 dirhams. pesos. Pero kung sa ngayon sa estado ko, nasa 500,000. Kalahating Monthly. milyon ang kinikita mo ngayon buwan-buwan. Yes po. Kung wala kang babayaran. Kung wala Pero kang dahil babayaran. nag-uumpisa ka, pinapalaki mo at eventually naniniwala ka na kikita ka rin. Yes po. Pero nakakatuwa, no? Sa kagustuhan mo na makapagbigay ng employment sa mga kababayan natin, ikaw na yung nagtayo ng construction firm. Yes po, ako po. Na-inspire ako sa mga na-interview mo. Yung galing sa mahirap, kasi galing ako sa mahirap eh. So yung galing sa mahirap, nagiging milyonaryo. Tapos nung time na yon, everyday talaga sinusundan ko yung mga videos mo. Every kang pumapasok sa company mo na hindi ka na masaya. Correct. Iniisip mo yung mag-resign ako. Kaya ko naman siguro mag-start ng company. Na-set up ko yung company, tinulungan ako ng asawa ko. Maraming mga taong tumulong para ma-set up yung company. Una ko talagang project, maliit lang talaga. Worth of 6,000. Ako pa ang gumawa. 6,000 dirhams. Dirhams. Wall lang talaga yung nilalagyan na ng halaman. Pero ako ang gumawa, boss. May tao lang ako na part-timer at saka may tao ako isang admin. Doon nag-start yung business ko. Tapos, pangalawa, itong mga CR dito, boss, yung sa mga apartment, rin-renovate namin yan. Siyempre, gusto kong yung strategy kasi wala akong marketing, boss eh. Ako lang kumukuha ng kliyente. So, kumukuha ako ng mga techniques, yung mga ideas doon sa papalakin yung business, paano kukuha ng mga kliyente. Nung nakakuha ako ng malaking project, nasa 200 na yung mga quotations. Yung 200,000 dirhams. first project, tapos second project, third project, nagiging 500,000. Sabi ko, dream ko, magiging 1 million to. Ito yung target ko. Isang Isang project. kontrata. Oo. Na-hit ko yung 1 million na isang kontrata. Ito na yun. So, nagdire-diretso na. Marami na akong mga taong matutulungan nito. Right. At saka yung mga family ko, maiyahon din yun sa hirap. Yung mga gusto mo, yung mga kailangan mo, makukuha mo na. Alam mo, nakaka-inspire, no? Kasi in spite of ikaw ay
palipat-lipat ng employer dahil siguro akala nila engineer ka lang na Pilipino. Dahil siguro hindi ka magaling. Pero ngayon, nakapagtayo ka na tuloy ng sarili mong Yes, business. boss. Ang sa totoo, boss, bakit nagpalipat-lipat ako ng company? Kasi hindi ako sinuwerte. May mga company kasi na sa sahod, delay. Sa sahod, hindi enough yung sahod mo. Kailangan mong lilipat ka pagkatapos ng isang kontrata mo in 2 years para lalaki yung sahod mo. Dito kasi, ang sinasabi nila, ang laki ng sahod yung sa OFW. Pero pagdating mo dito, boss, ang hirap. Mag-start ka lang ng 3,000, i-convert mo yung ang peso is nasa 45,000 pesos. Yun lang ang starting. Yun lang talagang starting. O, magre-renta ka pa ng tulugan. Yes po. Mamamasahe ka pa. So, para ka lang nandun na sa Pilipinas. Parang nandun ka lang sa Pilipinas talaga, boss. Pero Boss Albert, ikwento mo naman sa amin, yung pagkabata mo, paano ka naging engineer, paano mo narating itong tagumpay na meron ka ngayon sa buhay? Nag-start ako paano kumita ng pera. Grade 5 po ako. Grade 5? Opo, sumasama ako sa mama ko, nagbibinta ng sweepstakes. Saan lugar? Sa Digos. Sa Mindanao? Hanggang high school, college, naranasan ko paano kumita ng pera. Mahirap na pamilya. Nakita kong customer ko na ang ganda ng sasakyan. Gusto ko yan. Parang nagkaroon ako ng dream ba? Nagkaroon ako ng dream. Parang napursige ako. Gusto ko maging engineer in the future. Nagpursige ako. Graduate po ako ng Correzo College, 2009. Sa Mindanao? Sa Mindanao. Pag-graduate ko, nagtrabaho din ako sa Davao, 2 taon, sa isang construction firm din. I-shoutout ko po yung amo ko, yung mentor ko sa RR Sagaray Engineering Construction. So, ibig sabihin, hindi ka lang nagkaroon ng boss, nagkaroon ka ng mentor? Yes po, yun talaga yung inspiration ko. Parang ikaw, boss, nung nagpaalam ako sa kanya, sir, pupunta ako ng Dubai, maghanap ako ng ibang trabaho. Yung sahod mo lang doon kahit engineer ka is 15,000 monthly. Tapos yung pagdating ko dito sa Dubai, ang hirap pa, boss, kasi uso doon yung visit visa. Alam mo yung pagpasok mo ng Dubai na visit visa ka lang tapos sobrang kaba mo pagpasok mo sa immigration. So, wala kang working visa nung pumunta ka rito? Wala akong working visa, boss. So, nag-TNT ka? Hindi naman ako nag-TNT, boss. Mayroon akong visa. Is visit visa. Yun yung tourist visa na sinasabi na may grace period na 1 month. 1 month, oo. Yung 1 month na yun, gagamitin mo na maghanap ng trabaho. Mga 2 weeks siguro after nung pagdating ko dito, kinabukasan, apply ka agad. Naranasan ko pa yung may scam ka, boss. May tatawag sa'yo, i-interviewin ka, hingin ka ng pera. Na-scam ka? Yung hindi naman, yung parang i-scamin ka ba? Oo. So, maraming ganun dito. Una ko talagang trabaho, to, yung Pilipino amo ko. So, nagiging draftsman ako. Tapos, after 2 years, lumipat ako sa ibang company. Iba na naman yung amo ko. Yun is Indian. Yung position ko is engineer. So, nag-umpisa ka dito, kahit engineer ka sa Pilipinas, pagdating dito, draftsman. Draftsman po. Sumunod na employer mo, engineer ka na. Engineer na ako. Kasi, depende din kasi yun sa designation ng visa mo eh. May mga position yun eh. Nilagay nung designation ko sa visa is engineer. So, ito na, magagamit ko na to in the future. So, 2 years din ako nagtrabaho doon sa company na yun. Tapos after that, naglipat na naman. Kasi kulang pa to yung sahod ko. Hindi pa enough. Kasi maraming babayarin. Magpapadala ka pa sa Pilipinas. May pamilya ka na dito. So, lumipat na naman na ibang company. Hindi na swerte. May sahod, pero hindi buo. Delay. Tapos, lipat naman ulit hanggang nakapagtayo ako ng company. Wow. Nag-hire lang ako ng isang empleyado, admin. Every day, busy ako. May isang project, ako pa gumagawa. Pag uwi mo na sa bahay, gawa ka ng quotation, may inquiry. Yes. Kailangan mong tapusin yung quotation para meron kang kontrata na makukuha mo. Dati, sige, bigay ko sa'yo yung quotation hanggang umaga para maibigay ko. Pero ngayon, praise God, mayroon na akong 2 architect, may 2 akong engineer, mayroon akong foreman na 8. Mga Pilipino yan lahat. Wow. Kung may mga kliyente ako, may mga meetings ako, kailangan ng quotation, mga urgent, binabato ko na lang sa mga staff ko. Ano pangalan ng kumpanya mo rito, boss? Uno Home Building Contracting. Uno Home Building and Contracting. Yes po. And paano ka nakikipag-business dealing sa mga lokal dito tsaka sa mga bumibili ng property? Una ko talagang mga existing na client na nakilala ko din. So, kinukontak ko para at least alam nila na meron na pala akong company. Kasi nung time na nagtrabaho ka sa ibang company, syempre, ako ang nagdadala ng project eh. Right. Ako humahawak ng project. So, ako naka-front doon sa mga kliyente. So, meron talagang nagtiwala sa akin na, Albert, sa'yo itong project na to. Paano magtagumpay sa buhay? Kailangan lang hard work at saka yung mag-pray lang palagi. Pasensya, focus lang dyan talaga sa goal. Kasi maraming mga kababayan nating OFW, hindi nila alam kung paano. Pero ikaw nagagawa mo. In spite na ikaw ay engineer lang na probinsyano. Tama po. May discrimination sa Philippines. Nakapagtapos sa mas magandang universidad ay mas mataas ang chance mo na ma-hire ka sa mga kumpanya. Samantalang ikaw ay liblib na probinsya sa Mindanao. Yes po. Doon ka nag-graduate, doon ka naging engineer. Pero kita nyo naman mga boss, negosyante ngayon to, may-ari ng kumpanya dito sa Dubai. Yung mga empleyado mo sa mga nakapagtapos. Mga matataas na school. Saan? Taga Bohol, may taga UP. May taga-UP ka na empleyado? UP yung isang architect ko eh. Nakabakasyon ngayon, naka 1 year na siya. Kasi meron akong binibigay sa kanila na 1 month vacation. Based sa experience mo, boss, pambato ba ang
talent ng Pilipino dito sa abroad? Pambato talaga yung Pilipino dito sa abroad. Kasi sa experience ko, mga competitor ko is mga British yung mga owner. Yung mga construction worker, yung mga Pilipino. Mga architect, mga engineers Pilipino. Pero yung owner is a British. Huwag lang kayong matakot na mag-start ng business Dito sa Dubai. Kasi mabilis lang naman dito magtayo ng business po. Sige boss, paano ba mag-umpisa ng negosyo dito sa Dubai? Yung Dubai kasi after ng pandemic, nag-open sila na expat na pwede magtayo ng business without the local partner. Okay, so ibig sabihin, pure Pilipino, pwede ka na magtayo ng kumpanya dito sa Dubai. Pwede kang magtayo ng company without local partner. Wow! Yun yung chance na hindi na kailangan ng yung lokal eh. Kasi kung magpa-partner ka ng lokal, ang laki ng gagastusin mo. Ang tanong, mabilis bang mag-apply ng business permit dito sa Dubai? Ang bilis, boss. Ilang araw? 2 weeks. 2 weeks lang? Yes, boss. Lalabas na yung papeles mo? Lalabas na yun, boss. Okay, so ang unang-una kailangan mo, syempre, pag pupunta ka dito, anong visa ang kailangan mo? Kahit visit visa ka, boss, Visit visa, pwede ka mag-business? pwede ka mag-business basta meron kang pera na kapag open ka ng business. Halimbawa, pwede akong kumuha ng visa. Pagdating dito, mag-o-open ako ng bank account dito sa Dubai. Yes po. Yes Okay. Pwede na ako mag-apply ng business permit. Po. Pwede ka mag-apply ng business permit. Ang galing. Tapos, Mabilis lang naman dito yung mag-process ng mga permit kung ano yung gustong activities. Kasi yung akin naman, boss, is a G+1 building contracting. Mayroon siyang grade eh. May G+1, G+4, G+12. Nandito ako sa G+1 kasi yung license ko dito sa Dubai, registered din kasi ako din dito eh. as engineer. As engineer. Meron akong license sa Dubai Municipality. So, ang license ko is G+1. Pwede ako mag-build ng ground floor, first floor. Okay, so 2 floors lang. Ground floor to first floor. Tapos roof. 3 floors. Ah. So kaya ang tinatayo mo mga villa? Hindi naman kami nagtayo ng villa, boss. Ang ginagawa namin is renovation. Okay. Kung ikaw ang nakabili ng villa mo, gusto mong i-expand yung area mo. So, gagawa ka ng extension at saka i-modify mo yung nasa loob. Yun yung mga ginagawa namin. Okay, ang galing. Tapos, boss, ito yung tanong ko, no? Kasi interesado ako magbukas ng negosyo dito eh. May visit visa ako, bukas ako ng bank account, maglagay ako ng pera. Magkano pera ang dapat ko ilagay? 200 dirhams. 200,000 dirhams. So, approximately, nasa 3 million lang. So, kung meron kang capital na 3 million, pagbukas ka ng bank account dito, yun ang ilalagay mo. Ano kasunod na step? Meron naman dito mga PRO na gagawa paano yung pag-apply ng work permit. Okay, ano tawag sa PRO? Taga-process? ng mga permit. Pero kung gusto mo, ikaw mag-process, wala namang problema. Mabilis naman talaga. Okay. So, pwede ka mag-self-process. Pwede ka rin maghanap ng Pinoy dito na nagpa-process ng business permit. Yes po. Okay. So, once na-process na ito, halimbawa, ang field mo ay food. O, paano ka magbubukas ng food business? Ang food, boss, hindi ko masyadong familiar kung anong mga requirements. Kung sa field ko naman, alam ko paano yung sistema ng magbukas ng Paano? permit. Paano yun sa'yo? Yung sa G+1, ang unang requirements, dapat meron kang registered engineer dito Sa Dubai. Pinas? Dito sa Dubai. Paano ka magiging registered engineer dito sa Dubai kung registered engineer ka na sa Pinas? Kailangan mo mag-take ng exam, boss. Once na makakuha ka ng license sa Dubai Municipality, pag meron ka ng registered engineer, kuha ka ng business permit. Process mo yung mga dokumento, visa, amount na kailangan babayaran, at saka sa portal na din siya, boss. Ang galing. Nakala mo ba, Boss Albert, na magiging negosyante ka? Hindi ko in-expect na darating sa buhay ko na magiging isang negosyante dito sa Dubai. Pumunta ako dito para magtrabaho. Thanks God, binigyan ako ng opportunity makaset up ng company. Happy kami ng mag-asawa na marami kaming mga tao na natutulungan din. See, one time, boss, meron akong staff, boss, na nakulong Dito. dito. Bibisahan na siya. Alam mo naman, nakita siya sa system eh. May fines na absconding. Ano yung fines and absconding? Yung absconding, boss, yung overstay. At saka yung fines naman, kung magkano yung overstay mo. Dinampot, nakulong. Nag-sacrifice ako, boss, isang araw. Pinuntahan ko yung empleyado ko. Ako ang nakipag-usap doon sa immigration. Ayun, kinuha nila yung assurance na bibisahan mo tong tao. Grabe, no? Ang hirap talaga. Yung time na yon, sobrang pasalamat niya. At ang sarap pala ng feeling pag meron kang mga tao na tulungan. Paano kung may mga construction worker sa Pilipinas na gustong mag-apply sa'yo? Actually, boss, gustong-gusto ko talaga kumuha ng construction worker. Kaso, ang process kasi mahirap. Kailangan ka mag-request ng job order dito sa consulate. Kailangan mo pa silang ipaseminar doon. Yung ganun ba? Pero kung meron willing naman na pupunta dito, mag-visit visa, pagdating dito, ako na bahala. So, sa mga kababayan nating OFW sa buong mundo na nakakapanood ng video na to, ngayon ay mga empleyado at gusto rin nila maging boss sa mga bansa nila, ano ang message mo sa kanila? Ang message ko lang sa mga OFW na dito sa Dubai, kung may mga balak kayong magtayo ng company, hindi pa naman late eh. Mga Pilipino dito
nagtutulungan, boss eh. Ayun. So, dapat talaga may paniniwala ka, may tiwala ka sa sarili mo, tapos gawin mo ang lahat para Umasinso sa buhay, boss. umasenso sa buhay. Sinabi mo sa akin, pwede ba kitang i-invite? So nagdadalawang isip talaga ako, boss, kasi hindi ako ready, boss eh. Opportunity knocks only once. Knocks only one. So, yun. Sabi ko, idol ko to eh. Chance ko talaga. So, Bago tayo matapos, boss, baka meron kang gustong batiin at pasalamatan. unang-una, boss, yung asawa ko nga si Rosalia Igos Tampipi, naka-full support talaga to sa akin, boss. Sa mga staff ko sa Uno Home Building Contracting, architects, engineers, mga workers ko, salamat at nagtitiwala sila sa akin. Sa Facebook page mo, tsaka sa business mo. Meron pala kaming website, www.unohomebuildingcontracting, at saka meron kaming Facebook account, Uno Home Building Contracting, at saka meron din kaming Instagram. Baka meron din kayong ipapagawa na mga villa, renovations, pwede nyo kaming kontakin doon. Ano yung cellphone number mo? 050-399-6827. Alright. Maraming salamat, Boss Albert. And God bless inyo lahat.